babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala, sa mga lihim na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat sulok ng lugar may tinatagong hiwaga, pero tandaan mo, hindi lahat ng lihim dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Bago tayo magsimula, magpapasalamat muna kami. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Simula ng transcript, classified, entry 009 recovered from damaged audio logs, identity of speaker withheld. Ang pangalan ko ay Ray, 27, graduate ng Marine Tech Engineering. Di ako sikat, di rin ako exceptional. Pero sinanay ako sa mga malalalim na deployment at underwater sensor rigs. Hindi ko naman talaga alam kung bakit ako napili. Sa dami ng mas veterano, mas eksperto, mas sanay sa mga ganitong klaseng mission, ako pa talaga ang kinuha. Technical Field Assistant, sabi sa assignment form. Simpleng trabaho raw. Observation, equipment monitoring, environmental data collection. Akala ko field study lang sa ilalim ng dagat. Akala ko may babantayan lang akong mga sensor. Mali pala. Isang linggo lang ang nakalipas mula nang makatanggap ako ng tawag mula sa Central Research Authority. Confidential deployment. Magdala lang daw ng gamit ko at sumakay sa extraction shuttle. Wala nang dagdag na paliwanag. Pagdating ko sa HQ ship, ang RSI Balangay, saka pa lang ako binigyan ng konting detalye. Descent team ka, sabi nung lalaking naka-face shield. Isang old underwater facility ang kailangan niyong puntahan. Pre-collapse data extraction. Hindi ko pa man naririnig ang pangalan ng pasilidad. Ramdam ko na sa boses niya na hindi ito normal na assignment. Lalim Dalisay, isang lumang deep sea station na matagal nang iniulat na naabandon. Nasa classified depth range, walang public record. Kahit mga engineers na kasama ko, hindi rin alam kung anong klaseng research ang ginawa roon dati. Lahat kami, puro bago. Walang veteranong sumama, parang ayaw talaga nilang may makaalala ng dati. 3 kami sa descent shuttle. Yung dalawa, sina Alvarez at Doc Medina, mukhang mas kampante. Si Alvarez para bang sanay na sa ganitong trabaho. Si Doc tahimik pero alerto. Ako, hindi ko alam kung tama bang umuo ako sa assignment na to, pero nandito na ako. Habang bumababa kami, puro static lang ang naririnig sa radio. Walang signal mula sa baba. Sa labas ng viewing panel, puro dilim. Walang liwanag, walang kilusan. Tanging ilaw lang namin ay ang emergency floodlights ng shuttle. Bahagyang nagpapakita ng mga anino ng lumang metal framework sa labas. Tumigil ang shuttle. Docking complete, sabi ng automated voice. Nagpalitan kami ng tingin. Bumukas ang airlock. Tumambad sa amin ng isang lumang passageway. Kalawangin. May bahagyang agos ng tubig sa sahig. Tahimik. Mabigat ang hangin kahit may helmet kami. Ang unang hakbang ko sa loob ng Lalim Dalisay Station. Parang may biglang humigop sa akin pababa. Hindi malamig, pero parang may presensyang dumidikit sa balat mo kahit balot na balot ka. Naglakad kami sa koridor. Walang tunog kundi ang mga yapak naming 3. Puro itim ang gilid ng walls, may mga sulok na kinakalawang na. At ang amoy, kahit sa loob ng helmet, ramdam kong may hindi tama. Parang may halong amoy na luma, parang chemical, at parang basang bulok na karne. Sa unang hallway pa lang,
nakita namin ang unang senyales ng problema. Isang sirang wall console, nagbablink ng pulang ilaw. Error, power loop unstable. May aktibong system pa, tanong ni Doc Medina. Imposible, sagot ni Alvarez. Abandoned to, di ba? Bakit may error loop? Lalong lumamig ang paligid. Bigla akong napatigil. Sa may gilid ng hallway may parang marka sa sahig. Hindi siya dugo pero may kulay. Parang may gumapang. Basang bakas pero walang kasamang tunog. May nauna ba sa atin? Tanong ko. Walang sumagot. Tumigil ang ilaw. Sandali lang. Isang pitik lang ng dilim. Pero sapat na yon para maramdaman ko na hindi kami ang unang narito. At hindi rin kami ang huling lalabas. Nagpatuloy kami sa inner corridor. Habang lumalalim kami sa loob, mas nagiging kakaiba ang pakiramdam. Nawala ang kahit anong ambient sound. Parang kinain ng pressure ang lahat ng tunog. Naramdaman ko ang sarili kong heartbeat sa loob ng helmet. Minsan parang naririnig ko rin ang paghinga ni Alvarez na mas mabilis na kaysa dati. Check mo yung panel sa kanan, utos ni Doc. Tumango ako. Hinawakan ko ang control pad sa pader. Corroded na pero gumagana pa. May power feed pero may bahagi ng network na unstable. Isinaksak ko ang handheld logger ko. Error, no sync. Hindi makakonect sa system. Offline ang core hub, sabi ko. Pero may residual power pa sa subsystem. Hindi ito simpleng abandonment, sabi ni Alvarez. May iniwang active protocol. Bumaling ako kay doktor. Sa tingin mo ba may naiwan dito? Hindi siya sumagot agad. Pero nakita ko ang bahagyang pagninig ng kanyang kamay habang iniskan ang paligid gamit ang floodlight. Kung may naiwan man, bulong niya, hindi tao. Maya-maya may narinig kaming tunog. Para siyang faint na dragging noise. Mahina pero malinaw. Hindi kami gumalaw. Si Alvarez ang unang nagsalita. May something sa East Wing. Galing dun yun. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi dahil sa oxygen, kundi sa bigat ng paligid. Tahimik pa rin ang station pero parang may bigat na nakapatong sa dibdib ko. Tumingin ako sa screen ng wrist interface ko. Environmental status. Stable. Pero yung instincts ko, sinasabing hindi ito ligtas. Pag-ikot namin sa susunod na corridor, bumukas ng kusa ang isang pressure door. Wala sa plano yun. Walang nag-command, walang lumapit, walang tumama. Pero bumukas siya, kusang bumigay ang mekanismo na para bang inaanyayahan kami. Walang gustong pumasok diyan, bulong ni Alvarez. Pero kailangan nating iscan ang buong grid, sagot ni Doc. Ako ang naunang pumasok. Maliwanag sa protocol, field assistant checks entry points first. 3 hakbang pa lang sa loob, ramdam ko na ang pagkakaiba. Ang amoy, mas malalim, mas matalim. May bahagyang tubig sa sahig at sa kaliwa may nakaspray sa wall na parang code gamit ang itim na marker. Pero wala sa database ang format. Parang sulat kamay, parang sinulat habang nanginginig. May iniwan sila, sabi ko. O baka may humabol sa kanila. Bigla akong napalingon, wala namang tunog. Pero may dumaan sa peripheral vision ko, isang anino. Hindi malinaw, parang may sumilip lang sa sulok. Doc, bulong ko, may gumalaw. Nilawan niya ang direksyon. Walang tao, walang hayop, pero may basang marka sa sahig. Maliit, circular, tumitigil, tumatakbo. Tumatakbo palayo. Paglingon namin pabalik, nagsara ang pinto sa likod namin. Nagulat si Alvarez. Hindi ako yon, nagkatinginan kami. Ang buong lugar parang huminga. Isang mahaba, malamig at malalim na hininga. Hindi nanggaling sa amin. At doon nagsimula ang totoong pakiramdam na hindi lang kami ang nasa lalim dalisay. Hindi kami ang una. At tiyak, hindi rin kami ang huli. Pagkalabas namin sa silid na kusa nitong binuksan,
Parang naging mas tahimik pa ang lahat. Hindi ko maipaliwanag. Kahit ang tunog ng tubig sa ilalim ng boots ko parang kinain ng kapal ng paligid. Hindi ito normal. Hindi ito simpleng underwater silence. Para itong sinadya. Si Alvarez biglang tumigil. "Ray," tawag niya. Mahina ang boses pero matalim. "Kita mo yon?" Sinundan ko ang direksyon ng ilaw niya. Sa bandang kanan ng koridor, may isang door panel na bahagyang nakaawang. Wala dapat nakaawang sa ganitong lalim. Lahat ng airlock ay sealed. Protocol yan. Pero to parang binuksan mula sa loob. O pinilit palabas. Lumapit kami. Pinilit kong silipin sa pagitan ng awang. Wala akong makita. Kaya dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Nag-crack ang bakal parang matagal nang hindi nagalaw. Pagkabukas, tumambad sa amin ang isang lumang control room, semi-flooded at puno ng lamig. Sa gitna ng silid may lumang desk at sa ibabaw nito isang recorder. Bukas, umaandar. Walang boses pero may tunog, parang mahinang pag-iyak na na-record mula sa malayo. Tumigil kami, tahimik. "Hindi mo ba naririnig yon?" tanong ni Doc. Tumango ako. Naririnig ko pero hindi ko maintindihan kung saan galing. Sa sulok ng silid may lumang wallboard, may mga papel pa. Isa roon pinunit at sinulatan ng ballpen, "Huwag nyo na kaming balikan." Hindi kami gumalaw ng ilang segundo, parang may biglang bumigat sa loob ng silid. Minsan hindi mo na kailangan ng multo o sigaw para matakot. Minsan sapat na ang mensaheng iniwan ng taong alam nilang wala na silang pag-asa. Habang pinapagana ni Alvarez ang emergency console sa gilid, ako naman ay lumapit sa isa pang terminal na mukhang partially active. Nag-flicker ito sandali, tapos nag-load ng diagnostic feed. Hindi ko inaasahan, pero may access logs pa pala ito. Huling log, 25 araw na ang nakakaraan at may aktibong username. May nag-login dito, bulong ko. "Akala ko ba abandoned to?" sabi ni Doc. "Baka automated," sagot ni Alvarez. Pero kita ko sa mukha niya, hindi siya naniniwala sa sinabi niya. Kasi kung automated, walang dahilan para pirmahan ng pangalan ang login record. Binuksan ko ang system access tree. May isang directory na hindi ko dapat ma-access, restricted, bio-containment wing. Pero may isang folder na bukas, shift recordings, audio only. Pinindot ko. May mahigit 20 logs, random dates, random durations, pero isa ang pinakabago. Time-stamped 4 days before our descent. Hindi ko na inisip. Pinatugtog ko. Audio log begins, shift 4. Nakita ko siyang nakatayo sa may filtration shaft. Akala ko si Reyes pero hindi yon si Reyes. Masyadong matangkad. Hindi siya gumagalaw. Pero naririnig ko siya sa earpiece. Tumatakbo raw siya papunta sa comms room. Kung ganon, sino yung nasa harapan ko? Audio log ends. Walang nagsalita. Kahit si Alvarez na nahimik. Nilingon ko siya, pati siya, hindi gumagalaw. Si Doc lang ang nag-type pa rin ng kung anong data sa kanyang tablet, pero ramdam kong hindi niya rin alam kung anong ibig sabihin ng narinig namin. "Ray," bulong ni Alvarez. "Anong nilalaman ng bio-containment wing?" Hindi ko alam. Wala sa assignment briefing natin. Wala ring nakalista sa mapa. Pero yun ang direksyon ng East Tunnel, sabi niya. Wala na kaming nasabi. Pagbalik namin sa main corridor, mas mabigat na ang hakbang ng bawat isa. Wala nang biro, wala nang alanganin. Ramdam na naming lahat may mali talaga sa lalim dalisay. At hindi ito aksidenteng pagkabayaan lang ng base. May iniwan dito o may hindi nakalabas. Habang sinusundan namin ang corridor papunta sa susunod na sektor, napansin ko ang isa pang door. Sector 3, B, Personal Quarters. Nakalock, pero may keypad. Sumubok si Alvarez ng Universal Override Code.
Laking gulat namin nang bumukas ito agad. Sa loob, mga bunk beds, personal lockers, kalat. Parang iniwan sa gitna ng gabi. May mga trays ng pagkain na hindi naubos. May damit sa sahig. At sa dingding ng isa sa mga kwarto, may nakasulat ulit. This time gamit ang dugo. Kinising nila. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy, pero ramdam ko kung anuman ang ginising nila, hindi natulog ulit. Lumapit si Doc sa isang locker at pinuksan ito. May emergency medical kit. Ginamit niya para iscan ang hangin. Ang hangin ay pa rin viable, sabi niya. No obvious contamination. Pero habang sinasabi niya yon, may tunog na lumabas mula sa hallway. Isang mahinang na parang may bagay na tumatama sa basang bakal. Tumigil kami. Pinatay namin ang floodlights. Nagtagal sa dilim ng ilang segundo. Tanging liwanag lang ay ang green glow mula sa maliit na sensor sa tablet ni Doc. May gumagalaw sa labas. Hindi mabilis, pero mabigat. Hindi kami huminga. Hindi kami kumibo. Pero lahat kami sabay-sabay na nakarinig ng isang tunog na hindi dapat marinig sa ilalim ng dagat. Paghinga, hindi sa helmet, hindi galing sa amin. Isa lang, malalim, madiin, tuloy-tuloy. Tumingin sa akin si Alvarez. Wala siyang sinabi pero malinaw sa mga mata niya. Hindi yan tao. Tumagal ang katahimikan ng halos 30 segundo. Walang galaw, walang ingay, pero ramdam kong papalapit ito. Hindi naglalakad, parang gumagapang, mabigat, parang hinihila ang sarili sa sahig. Bigla kaming gumalaw, mabilis. Silent protocol. Ilang hakbang palabas ng kwarto, tapos liko sa left corridor, tapos pasok sa data vault. Ang data vault, tanging reinforced room sa sektor na walang bintana. At ang pinto nito manual seal. Isinara ni Doktor. Kami ni Alvarez, pinakiramdaman ang hangin. Tahimik ulit. Pero may nagbabago. Ang tubig sa ilalim ng sapatos ko gumagalaw. Dahan-dahan. Paikot. Parang may alon na hindi naman dapat nandyan. Parang may bagay sa kabilang bahagi ng pader na gumagalaw rin. Nagtagal kami sa loob ng vault ng halos 5 minuto. Tapos, unti-unting bumalik sa normal ang reading sa tablet ni Doc. Wala na siya, bulong niya, pero wala sa tono niya ang kumpiyansa. Paglabas namin, wala na ang tubig sa koridor. Tuyot. Ang sahig, may gasgas, mahahabang bakas na parang kinayod ng matatalim na kuko. Hindi kami nagsalita, pero lahat kami pareho ng iniisip. Hindi yon hallucination, hindi yon sistema. May gumagalaw dito. At kung yun ang naririnig sa mga luma nilang logs, mas mabuti sigurong huwag naming marinig ang susunod pa. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, yung tunog ng paghinga na narinig namin sa dilim o yung katahimikan pagkatapos nun. Kasi habang wala kang naririnig, lahat ng parte ng utak mo nag-iimbento ng kung ano-anong imaheng ayaw mong isipin. Hindi mo alam kung may nakatayo sa likod mo. Hindi mo alam kung may gumagapang sa kisame. Pero sigurado ka na hindi kayo lang ang naroon. Pagkalabas namin ng data vault, dumaan kami sa isang passage na may basag na pressure seal. Dito pa lang halatang hindi naligtas ang integrity ng station. Tumutulo na ang tubig mula sa mga sirang duct. May ilang ceiling panel na bumagsak. Sa sahig, may mga wire na parang kinutkot pero walang clear source ng damage. Hindi normal ang pattern. Hindi tugawa ng tao. Nakaabot kami sa junction area kung saan may 3 branching corridors. Sa gitna nito may isang standby console. Walang ilaw pero may structural map overlay. Habang tinitingnan ni Doc ang manual schematics sa tablet niya, napansin ni Alvarez na hindi bumalik online ang isa sa 2 support drones na pinadala sa East Wing. Ray, hindi pa rin nagsisync tong SD-02, sabi niya habang pinipindot ang tracking interface.
Possible signal drop? Tanong ko. Hindi. Last ping niya, active pa siya 5 minuto na ang nakakaraan. Ngayon, offline na. Walang feed, walang beacon. Baka na-damage lang sa tubig. Pero sabay kaming napatingin sa isa't isa. Alam naming hindi lang tubig ang problema rito at doon na nagsimula ang pagkawala. Nagpasya si Alvarez na puntahan mismo ang huling lokasyon ng drone. Siya na raw ang susubok ayusin habang kami ni Doc ay babalik muna sa storage wing para mag-check ng additional oxygen supply. Precautionary daw. Ayaw ko sana siyang ihiwalay pero ramdam kong hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nalalaman kung anong nangyari sa SD-02. Stay on comms, sabi ko. Tumango lang siya sabay bitbit ng isa sa mga spare beacon latches. Habang kami ni Doc ay bumalik sa storage wing, napansin naming mas marami ng bakas sa sahig. Mga basang marka na tila hinihila ang mga paa, hindi lakad. Sa isang gilid, may drip trail na parang fluid, hindi dugo, hindi tubig. Mas malapot, parang uhog o oil sludge. Hindi namin alam kung natural leak yon o biological. Nang makarating kami sa storage bay, nakita namin na may isang stack ng oxygen tanks na nakalas. Mukhang may gumalaw, pero walang tao. Walang alert signal. Tahimik ang buong lugar, pero may kakaibang echo sa silid. Hindi galing sa amin, pero parang tugon sa bawat galaw ng paa namin. Nag-move si Doc sa likod ng crates. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot agad. Ilang segundo bago siya lumitaw muli. Bitbit niya ang isa sa mga sample canisters. Nakabukas. Hindi dapat nakabukas to, sabi niya. Quarantined sample, type unknown. Bigla kaming nakarinig ng static sa comms. "Hey, Ray, may problema," boses ni Alvarez. Pero garbled, halos hindi marinig. Boses ng taong tumatakbo, hinihingal. At may isa pang tunog sa likod niya. Hindi maingay pero mabigat. Para bang hinahabol siya ng bagay na hindi lumilikha ng tunog kundi presensya. "Alvarez, repeat. Alvarez, come in." Walang sagot. Tumingin sa akin si Doktor. Tumango siya. Hindi na namin kailangang mag-usap. Kinuha namin ang mga gamit at tumakbo pabalik sa junction. Pagdating namin sa junction, wala na siya. May naiwan lang na isang bagay sa sahig, beacon latch. Basag. At sa pader, kasgas. Mula sa sahig paakyat, hindi gawa ng kuko ng tao. Malalim, parang matulis. At bahagyang basa ang gilid ng pader, may makapal na likido na nangingitim sa gilid ng sugat ng bakal. "Ray," bulong ni Doc, "tingnan mo to." Sa ibabaw ng console, may nagpa-flash na emergency signal galing sa SD-02. Last location, maintenance shaft D12, malapit sa filtration system. Pero hindi yun ang problema. Sa ilalim ng coordinates, may nakalagay na system tag. Biohazard Protocol Override, Containment Failure. Hindi to environmental, sabi ko. May nilalang dito. Hindi lang basta nilalang, mukhang nakawala. Habang naglalakad kami papunta sa maintenance shaft, ramdam kong mas lumamig na ang paligid. Kahit sa loob ng suit, parang may malamig na hangin na sumisingaw sa pagitan ng seal. Bawat galaw ng paa, lumilikha ng mahinang ugong mula sa tubig sa gilid ng metal. Mas madilim na ang corridors. Ang mga ilaw na dati ay automatic, ngayon ay hindi na rin gumagana. Kailangan naming gumamit ng manual lamps. Sa bandang liko ng hallway, may sirang CCTV camera. Sa ilalim nito may isang panel na pinwersa. Bukas ang bolts pero wala sa loob ang wiring. Parang kinain ng kalawang pero masyado pang sariwa ang pagkasira. At may amoy. Amoy na susunog na laman. May halong maalat na singaw. Pagdating namin sa shaft entrance, may nakadisplay na overlay. Warning, Sector D12 offline, structural risk. Pero mas may isang bagay akong napansin. May basag na face shield sa sahig.
Hindi kay Alvarez. May unit ID sa gilid, Operative L. De Vera, Entry Support Team. May naunang team? Tanong ni Doc. Wala sa logs. At sa sandaling yon, doon ko na-realize, hindi ito unang misyon sa Lalim Dalisay at may mga nauna na hindi na lumabas. Hindi kami tumuloy agad. Umikot kami sa kabilang pasilyo para hanapin ang emergency comms relay. Pero kahit anong ping, wala pa ring signal palabas. Ang buong station parang sinadyang i-isolate, hindi lang physical, kahit digital. Habang nakaupo kami pansamantala sa isang access stairwell, tinanong ko si Doc kung naniniwala siyang buhay pa si Alvarez. Tahimik siya saglit bago siya sumagot. Sa ganitong lalim, walang sino mang nawawala lang ng basta at walang nilalang na gumagalaw ng ganito na hindi bahagi ng mas malalim na dahilan. Hindi na ako nag-follow up. Hindi ko na rin kayang isipin pa. Pero sa likod ng isip ko, isang bagay lang ang malinaw. May iniwang sikreto ang Lalim Dalisay na mas malalim pa sa mga tunnel nito. At unti-unti na kaming hinihila pababa. Walang ingay ang hangin, pero ramdam mo pa rin na gumagalaw ito. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil may kung anong bagay na gumagalaw sa paligid. Pagpasok namin sa Sector D12, bawat hakbang ay parang ipinipilit sa kalawangin at basa-basa ng koridor. Sira-sira na ang walls, may mga sulat na parang ginawa gamit ang dugo o itim na mantika at may basag na glass panel sa dulo ng pasilyo. Ray, bulong ni Doc, bakit may marka sa pader? Hindi ko agad nakita, pero paglapit ko napansin kong hindi lang basta marka. Parang may humampas na malalaking kuko sa bakal, sunod-sunod, magkakatabi at tila sinusundan ang pathway papasok sa mas madilim na bahagi ng maintenance sector. Hindi namin kailangan ng meeting para magdesisyong ituloy pa. Masyado na kaming malalim at may nawala na sa amin. Pero sa dulo ng koridor na yon, may unang bagay na hindi na namin malilimutan. May tao, nakatalikod, nakatayo, walang suot na helmet. At kahit wala siyang galaw, parang hindi siya buhay. Tiningnan ko si Doktor, hawak niya na ang tranquilizer baton. Ako naman nakahawak na sa flare launcher, hindi bilang sandata kundi bilang liwanag. Kasi pakiramdam ko, hindi sapat ang flashlight para makita kung ano talaga ang nasa harap namin. Sir? Tanong ko dahan-dahan habang lumalapit. Operative ka ba? Walang sagot. Wala ring galaw. Pero may naririnig kaming mababaw na paghinga, hindi normal. Parang napipilitang huminga. May tunog ng basang paghigop. Parang may laman ang baga na hindi dapat naroroon. Ray, yung skin niya, bulong ni Doc. Doon ko lang napansin, ang balat ng tao sa harap namin kulay abuhin. May bahid ng berdeng patches, parang moss o lumot na tumubo mula sa loob. At ang buhok niya nanigas na parang tinustang hibla. Dahan-dahan kaming lumapit pa. Hindi siya gumagalaw. Paglapit ko ng kaunti, napansin kong ang mga kuko niya sobrang hahaba na. Hindi parang pinalaki, parang pinahaba ng sapilitang mutation. At sa balikat niya may sugat na hindi nagsasara. Nangingitim ang paligid nito. Gumagalaw ang laman sa loob. Bigla siyang humakbang. Isang hakbang lang. Mabigat. Mabagal. Pero sapat na para patunayan na hindi ito bangkay. Sir, huwag kang lalapit pa, banta ko. Hawak ang flare launcher. Pero hindi siya tumigil. Umungol siya, mababa. Hindi parang tao, hindi rin parang hayop. Isang uri ng tunog na parang may nakapasok na hangin sa lalamunan na hindi niya kayang kontrolin. Bigla siyang humarap at doon namin nakita ang mukha niya. Wala na siyang mga mata. Puro balat na lang ang tumatakip sa mga butas kung saan dati naroon ang kanyang mga mata. At sa gitna ng kanyang mukha, bukas ang bibig pero hindi parang sumisigaw.
Parang laging nakanganga. Mabigat ang dila, kulay abo at parang nanginginig. Back! Sigaw ko sabay putok ng flare launcher. Tumama sa pader ang flare at sa loob ng ilang segundo, nagliwanag ang buong koridor. Doon lumitaw ang buong katawan ng nilalang. Hindi na ito tao. Ang dibdib niya nakabuka na. Parang may mga lumalabas na balingkinitang laman mula sa loob. Ang mga buto niya waring nabaluktot na para makagalaw siya sa kakaibang posisyon. Para siyang handang gumapang o umatake ng mabilis. At ang mga binti niya nakaangkla sa lupa, parang hayop. Bago pa kami makagalaw muli, bigla siyang sumigaw, hindi boses ng tao. Isang malutong, nakabibinging tunog, parang basag na tunog ng bakal na pinisil at tinamaan ng kuryente. Umalingaw-ngaw ito sa buong sektor. "Run!" sigaw ni Doc. Tumakbo kami pabalik. Sa likod namin, narinig namin ang basag na salamin at ang mga yabag na mabilis. 4. Hindi 2 paa. 4. Nakarating kami sa isang bulkhead door at sinara ito agad. Inactivate ni Doc ang manual lockdown code. Hinahabol pa rin kami ng sigaw ng halimaw. Pero wala itong ginawa kundi ang bumangga sa pinto ilang ulit. Hindi para sirain ito. Para iparamdam sa amin na nandoon siya. Hindi lang siya basta infected, bulong ni Doc. Nagiba na ang core anatomy niya. Mukhang final stage na. Final stage? Full transformation. Hindi na niya kailangan ng mata. Hindi na siya nangangailangan ng normal na function. Ang nilalang na yon, ginawa para mag-stalk. Umupo kami saglit, hingal. Sa comms, wala pa ring update. Wala pa ring signal palabas, pero bigla may narinig kaming tunog. Isang automated voice prompt mula sa intercom. Sector purge initiated. Estimated time to gas release, 4 minutes. Anong? Protocol, putol ni Doc. Pag may containment breach, ini-initiate ang auto-purge. Lahat ng biological presence considered compromised. Kasama tayo? Tumango siya. Nagmadali kami pabalik sa gitna ng maintenance grid. Nasa mapa ang lumang control terminal na hindi konektado sa mainline. Doon lang kami maaaring makapag-manual override. Pagdating namin sa lumang terminal room, bukas ang pinto at may amoy. Amoy na bubulok na karne na nabasa sa alat. Pumasok kami maingat. Walang ilaw. Ang sahig may mga marka. Parang kinaladkad ang isang taong pumapalag. Sa dulo, may upuan. May tao. Nakasandal siya, hindi gumagalaw. "Ray!" Lumapit ako. Nakita ko ang suot niyang armor. Entry operative. Mukhang matagal ng patay. Pero sa harap niya, bukas ang data slate. May nakalagay na message. Kung nababasa mo to, hindi kami nagkulang. Pinili kaming iwan. Sa gilid ng mesa may audio recorder. Tinanggal ko at sinimulan ng playback. Test subject breach sub-level, not part of protocol. Mutations bypassed safety threshold. Command refuse extraction. If you hear this, don't believe the logs. Pagbalik ko kay Doc, hindi siya nagsalita. Pareho kaming tahimik habang pinapagana niya ang terminal override. Isa lang sa atin ang makakalabas kapag na-overload ito, sabi niya bigla. Hindi ako aalis. Hahanap tayo ng ibang paraan. Pero hindi siya tumugon. Bago ko pa siya mapigilan, pinindot na niya ang manual seal override. Tumunog ang alarm. May 70 segundo na lang. Tumayo siya. Tinapik ako sa balikat. Hanapin mo ang control logs. Kung di man ako makalabas, kailangan nilang malaman kung anong nangyari rito. Doc, go! Tumakbo ako. Paglingon ko, nakita ko siyang nilamon ng usok habang sinusundan ng aninong gumagapang sa sahig. Hindi mabilis, hindi rin mabagal, pero tiyak. At hindi ako lumingon muli. Wala na si Doktor. Hindi ko na alam kung ilang minuto akong nanatili sa dulo ng pasilyo matapos magsara ang bulkhead sa likod ko.
Ang tunog ng purge alarm ay unti-unting nawala hanggang sa ang natira na lang ay ang manipis na tunog ng presyon at alingaw-ngaw ng sarili kong hininga sa loob ng helmet. Parang naglaho ang lahat ng koneksyon ko sa mundo. Ako na lang ang natira. Sa bawat hakbang ko palayo sa Sektor D12, parang may tumitibok sa sahig. Hindi ito ingay ng tubig, kundi parang mga yabag na sinusundan ako mula sa dilim. Pero paglingon ko, wala namang nandoon. Marahil, epekto lang ng trauma. Marahil hindi. Hindi ko na alam. Tumigil ako sa isang junction chamber. Maliit, sira ang kalahating ilaw, may mga sirang console at nakasabit na mga cable na parang basang bituka mula sa kisame. Umupo ako sa gilid, tinanggal ko sandali ang pressure gloves ko at pinilit kong kontrolin ang panginginig ng kamay ko. Hindi pwedeng dito ako mamatay, hindi ganito. Ang protocol ay nagsasabing dapat akong mag-report pabalik sa command node para i-update ang mission logs. Pero walang signal, walang tao. Ang mga speaker ng comm system ay naglalabas na lang ng mahihinang static. Hindi ko alam kung anong bahagi na ako ng facility. Naglakad ako papunta sa western access tube. Sarado. Manual override required. Tinagilid ko ang isang panel at nilabas ang emergency crank. Habang pinipihit ko ito, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa ventilation shaft. Hindi normal na tunog, hindi metal, parang kuko sa plastic. Hindi ako tumigil. Alam ko na ang pattern. Dinedelay ka muna ng takot bago ka tuluyang saktan. Lahat ng galaw dito ay sinadya. Kahit ang katahimikan, nang makapasok ako sa access tube, biglang lumakas ang paggalaw ng tubig sa mga drainage pipes. Parang may pressure surge. Ilang segundo lang, tumigil din ito. Pero sa dingding ng tubo may bagong marka. Bagong gasgas. Kumapit ako sa wall rail habang naglalakad. Paakyat ang incline at ramdam ko ang bahagyang tilting ng buong istruktura. Parang bumigay ang isang bahagi ng base. Isa pa to sa hindi dapat nangyayari. Pag-akyat ko sa Service Hub C, automatic na bumukas ang pressure door. Wala ng power sa karamihan ng sections, pero mukhang stable pa ang environmental systems dito. Dito ko naisipang tumigil para i-access ang backup logs. Sa isang nakabukas na terminal, may nakasave na audio file, timestamped, plus 2 hours, 9 minutes and 14 seconds since descent. Galing kay Alvarez. Ray, kung makarating ka sa parting to, kung buhay ka pa, may nakita akong hindi dapat. Hindi lang nila sinara ang lugar na to. Tinakpan nila yung totoo. Yung project na to, hindi lang para sa excavation. May hinahanap silang hindi dapat ginising. Pinatay ko ang playback. Hindi ko alam kung mas nakakatulong ba ang katotohanan o mas nakakadagdag lang ng bigat sa dibdib. Nagdesisyon akong i-trace ang auxiliary corridor patungong observation deck. Ayon sa dating mapa, may sealed access sa ilalim ng deck kung saan naroon ang isang control interface para sa lower labs. May posibilidad na nandoon ang mga logs o ang backup ng lumang surveillance feed. Pagbukas ko ng pinto, mabigat na halimuyak ng kalawang, dumi at basang tela ang bumungad sa akin. Halos wala ng ilaw sa loob, pero bago pa ako makapasok, may kumalabog sa itaas ng pinto. Hindi ko nakita kung ano, pero kita ko ang marka ng 4 na kuko sa gilid ng frame. Hawak ko ang flare launcher pero hindi ko na pinaputok. Alam kong wala akong sapat na ammo para gamitin sa takot lang. Kailangan kong tipirin ang bawat liwanag, ang bawat galaw. Habang naglalakad ako, napansin kong may CCTV monitor sa gilid. Basag ang screen pero may sumisingit na static signal at sa loob ng ilang segundo, nag-flash ang isang frame. Mukha. Hindi ko sigurado kung totoo, pero may nakita akong mukha. Baliktad.
Nakatayo sa gilid ng pader, walang mata, hindi gumagalaw. Pagkarating ko sa observation deck, nakita kong basag ang salamin sa viewing window. Pero sa kabila nito, ang tubig sa labas ay nananatiling itim. Wala akong makita. Parang kabuuang dilim na lang ang umiiral sa labas ng base. Pero habang pinapakinggan ko ang paligid, parang may mabagal na tunog na umaangat mula sa kailaliman. Isang uri ng humming. Mababa. Halos hindi mo marinig kung hindi ka magfo-focus. Pero naroon siya, tuloy-tuloy. At saka ko siya nakita. Dumaan sa labas ng salamin, isang anino lang. Pero sobrang laki, parang hindi gawa ng tao, hindi rin parang hayop. Parang isang nilalang na masyado ng matanda para mailarawan sa salita. Bigla na lang siyang nawala. Parang hindi siya dumaan, kundi sinadyang ipakita ang sarili niya. Bumalik ako sa interior para hanapin ang lower lab interface. Sa gitna ng corridor may isang panel na nakaangat. Doon ako bumaba. Mabilis ang hakbang ko pero maingat. Sa ilalim may isang pasilyo na may sirang mga tubo at nalaglag na signage. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang boses. "Ray, tulungan mo ako." Tumigil ako. Hindi ko alam kung totoo yon, pero malinaw ang tono. Boses ni Alvarez. "Ray, hindi ako lalaban. Hindi ako gumalaw." Pero sa gilid ng corridor may nakita akong silweta. Nakaupo. Nakayuko. Lumapit ako, mabagal. Ang ilaw ng helmet ko ay unti-unting tumama sa katawan ng nilalang. Hindi na siya tao. Ang ulo niya bumuka na, parang may sumabog na tumor mula sa leeg. Ang mga mata niya pinag-isa na ng laman at naging isang namumulang bukol sa noo. Pero ang boses pa rin ni Alvarez. "Ray." Nag-angat siya ng ulo, pero hindi na ito pagkilala, instinct na lang. Tumalon siya, mabilis. Naipit kami sa gilid ng corridor. Natumba ako. Pinilit kong abutin ang flare launcher. Tinutok ko sa mukha niya, pero di ko maiputok agad. May parte sa akin na ayaw. "Ray, ako to." Naglaho ang boses. Napalitan ng isang tunog na parang pagsabog ng lamad sa loob ng baga. Pinutok ko. Tumilapon siya paatras. Umusok ang paligid. Di na siya gumalaw. Huminga ako ng malalim. Tumayo. Umandar uli ang adrenaline. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan to tatagal. Bago ako umalis, napansin kong sa pader kung saan siya nakaupo, may dugo. At sa loob ng dugong yon, may sinulat. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung siya ang nagsulat. Pero hindi ko rin alam kung para kanino yon. Sa akin ba? O para sa mga susunod pang papasok? Pagbalik ko sa observation core, tinuloy ko na ang access ng logs. Sa loob ng control interface, may isang file na hindi nakalock. Project Malaugnay. Binuksan ko ito. Ang virus ay hindi natural. Pinag-aralan ito mula sa isang sample ng fossilized organic material na nakuha sa ilalim ng Lalim-Dalisay Trench. Noong una, hindi ito gumagalaw, pero nang mailapit sa human cell structure, gumising ito. Ang unang sintomas, hallucinations. Ikalawa, memory confusion. Biktima ay hindi na nakikilala kung sino siya. Ikatlo, full transformation. Katawan ng tao, utak ng predator. Hindi ito virus, isa itong sentient organism. Parang may isip. Ang proyekto ay pinahinto sa papel, pero sa aktwal, pinalalim pa. Ang Lalim-Dalisay ay hindi research site. Isa itong selda, tumayo ako. Tinanggal ko ang cable. Nag-log out ako. Wala na akong panahon para magreklamo. Kailangan kong makaalis. O kung hindi, ako ang susunod. Mula sa huling terminal kung saan ko nakuha ang file ng Project Malaugnay, tumayo ako na parang may pumutok sa loob ng tenga ko. Hindi literal, pero parang may isang bahagi ng utak kong nabasag habang binabasa ko ang mga tala.
Hindi ito virus, isa itong organismo. At ang pinakamalalang bahagi, hindi ito bago. Parang dati na itong naririto at ginising lang ng mga taong kagaya namin. Habang nililigpit ko ang cable at sinisigurong wala akong iniwan sa terminal, naramdaman ko na naman ang bahagyang pag-uga ng sahig. Mabilis lang, pero sapat para mapansin. Parang may gumapang na bagay sa ilalim ng foundation ng buong pasilidad. Sa dulo ng koridor, nag-flicker ang ilaw. 2 beses, tapos sabay patay. At mula roon, isang liwanag ang bumalik, hindi mula sa ilaw, kundi mula sa refleksyon ng mata ko sa basag na salamin ng isang cabinet. Hindi ko alam kung totoo ang nakita ko, pero may mukhang dumaan sa likod ko. Malaki, parang hindi balangkas ng tao. Pagharap ko, wala. Katahimikan. Nagpatuloy ako sa pagsulong patungong core access tunnel. Ayon sa floor plan na nakita ko kanina, ang central core ay may containment shaft para sa mga emergency breach, pero walang tala kung kailan ito huling ginamit. Lumang bahagi ito ng base, isa sa mga unang ginawa noong una pa lang nilang binaon ang lalim dalisay. Sa daan, napadaan ako sa isang decontamination zone. Sira na ang automation, kaya pinilit kong buksan ang magnetic lock gamit ang override. Habang ginagawa ko ito, biglang sumirit ang tubig mula sa isa sa mga exhaust vent. Maliit lang ang butas, pero galing ito sa high-pressure pipe. Nagmadali akong pumasok. Pagdaan ko, nakita kong may mga marka ng kamay sa loob ng glass chamber, basang dugo, at isang note sa dingding. Walang lalabas. Hindi ko na alam kung sinadya nilang isulat ito o kung bahagi lang ng hallucinations ko. Sa likod ng chamber may narrow service shaft, madilim, hindi nakalista sa mapa, pero habang lumalalim ang nilalakad ko, napansin kong humihina ang air circulation. Nagsimula na ring umingay ang oxygen monitor sa helmet ko. Hindi pa critical, pero kailangan kong magmadali. Tumingin ako sa kanang bahagi ng koridor, isang kamera ang nakaangat, nakatutok pababa. Wala itong kuryente, pero parang nakasunod pa rin ang tingin nito habang lumalakad ako. Epekto lang siguro ng angle, pero may kutob akong hindi lang ako ang gumagalaw sa koridor na to. At doon ko siya nakita muli. Isang anino. Sa dulo ng hallway, nakatayo. Walang mata. Mukhang tao, pero ang katawan ay baliko. Parang butot balat na binatak at tinapiyasan. Hindi ito gumagalaw, hindi rin humahabol. Parang alam niyang hindi niya kailangan dahil ako mismo ang dumarating sa direksyon niya. Lumiko ako sa ventilation shaft. Dito nagsimulang umingay ang isip ko. May mga tunog na biglang sumisingit sa audio receiver ng helmet. Tumakbo ka. Nakikita ka namin. Isa ka na rin. Pinatay ko ang receiver. Pero kahit wala ng tunog mula sa labas, naririnig ko pa rin sila sa loob ng ulo ko. Paulit-ulit, tumingin ako sa kamay ko. Nanginginig. May mga pulang linya sa balat. Para bang may bumabalot na ugat mula sa loob. Hindi pa ako infected. Alam ko. Pero parang tinutulak na ako ng lugar na na magduda sa sarili ko. Nakarating ako sa ilalim ng isang main utility well. Sa gitna nito may control board na bahagyang gumagana pa. Nagkaroon ako ng ideya, baka may mapagana akong sublight o beacon. Baka makatulong pa rin sa extraction kung sakaling may natitirang satellite relay. Habang binubuksan ko ang console, may isang video log ang nag-play automatically. Timestamp +003703 since descent. Video ng briefing. May 5 entry operatives, naka-black tactical suits. At sa likod nila isang malaking glass tank. Sa loob may fossil, halatang organic, parang pira-pirasong panga na may laman pa. Project Mala Ugnay. Final status, dormant. Transfer to holding site confirmed.
Estimated risk minimal. Tumingin ang isa sa mga operative sa camera. Diretso sa lente. Tapos sinabi, "Kung napanood mo to, huli ka na." Nag-crash ang system. Napatigil ako. Pumalya ang power at biglang sumabog ang ilaw sa ibabaw. Nabagsakan ako ng bahagi ng debris mula sa kisame. Natumba ako pero nakaangat pa rin ang helmet. Dumaan sa gilid ko ang isang anino. Tahimik. Parang hindi tumatapak sa sahig. Tumakbo ako. Di ko alam kung saan ako papunta. Basta palayo lang sa lugar na ayon. Nakarating ako sa isang narrow bridge, nagdudugtong sa dalawang core levels. Mula rito, tanaw ko ang ilalim ng containment shaft. Puro kadiliman. Pero sa gilid, may kumikislap. Parang mga mata. Hindi mata. Parang mga organong nagmumutate. Kumikislap sa liwanag ng sarili nilang laman. Umahalo sa tubig na pumapasok sa base. Mabagal pero tuloy-tuloy. Sa kabilang dulo ng tulay may nagaantay. Silweta na parang tao pero nakayuko. Mabigat ang paghinga. "Ray!" Muli, boses na naman. Pero hindi ko na tinantanan. Tumakbo ako. Flare launcher sa kamay. Nang malapit na ako, biglang umangat ang ulo ng nilalang. Hindi ito tao. Hindi rin infected na tulad ni Alvarez. Ito na ang kabuuang anyo ng isang nilalang na 100% infected. Punit ang balat, tumubo ang mga litid sa labas ng katawan. Ang panga ay nakalaylay, may makapal na dila na gumagalaw kahit walang hangin. Walang mata, pero nakikita ka niya. Umungol ito. Mababang tunog na parang huni ng siren mula sa ilalim ng dagat. Tumalon ako sa side rail ng tulay. Nabitawan ko ang flare. Sumabit ako sa gilid. Gumapang sa metal beam. Habang gumagapang ako, naramdaman kong nanginginig na ang buong istruktura. Nagsimula nang bumagsak ang Southern Bay. Isa-isa nang nabubuksan ng tubig ang mga seal. Umakyat ako sa kabilang side ng platform. Tumakbo ako. Walang pakialam kung may sumunod. Bawat yapak may tunog ng bakal na nabibitak. Nakarating ako sa Central Core Access. Dito, sa pinakailalim ng pasilidad, may hatch. Malaki. Parang hindi gawa para sa tao. Ang keypad ay hindi entry standard. Mas luma. Halos parang ginawa ito nung unang araw ng base. Sinubukan kong i-hack ang control panel. Pero hindi ito nakalock digitally. May isang analog switch. At sa gilid ng switch may nakaukit. Huwag buksan. Pero walang ibang daan. Hinila ko ang lever. Bumukas ang hatch. Pagbukas nito, hindi hangin ang bumungad, kundi init. Sa ilalim, isang lumang laboratorio, parang shrine. Puro analog tech. Lahat covered in biogrowth, mga ugat, lamad, at mukhang buhay na membrane. Sa gitna, isang pader, circular, parang vault door na nabiyak. At sa pader na yon, may nakasulat sa lumang tinta. Hindi lahat ng nililibing ay dapat gisingin. Tumigil ang orasan ng helmet ko, plus 4:11:05 since descent. Wala na akong naririnig. At sa dulo ng silid, unti-unting umaangat ang isang bagay. Hindi ko na alam kung anong bahagi ng utak ko ang gumagana. Hindi na ako sigurado kung gising pa ako o tulog. Pero alam ko, hindi ito hallucination. Dahil humampas ang init mula sa paggalaw ng nilalang at narinig ko na naman yung tunog, yung mababang alingaw-ngaw. Pero ngayon, hindi na siya basta himig, parang panawagan, parang sinusundo niya ako. Ang init na bumungat sa akin ay hindi mula sa makina o chemical. Iba siya, parang may balat ang hangin, makapal at humahaplos sa balat sa kabila ng suit ko. Ramdam ko ito hanggang sa loob ng bungo. Ang vault chamber ay hindi kasing laki ng mga upper sectors, pero mas nakapaninindig balahibo. Ang mga dingding nito ay gawa sa makapal na haluang metal na may mga marka ng oksidasyon, pero ang pinakapambihira, may mga simbolo itong inukit, parang sinaunang baybayin o ukit mula sa mga tribo. Hindi standard ng entry.
Mas matanda pa. May isang bilog na pedestal sa gitna ng silid at mula roon, tila may bagay na unti-unting umaangat. Mabagal. Parang nilalang na mahimbing ang tulog at ngayon ay pinilit bumangon sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Tinikom ko ang bibig ko. Ayokong magsalita. Kahit isang salita. Kahit tunog ng hininga, parang bawal. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hindi na ako gumamit ng flashlight. Ang mismong pedestal ay may sariling liwanag. Hindi ilaw. Parang bioluminescence pero hindi rin eksakto. Kulay asul-lunti na bumabalot sa paligid nito na parang fog na may buhay. Habang lumalapit ako, napansin ko na may mga balangkas ng tao sa gilid ng chamber. Hindi lang basta patay. Ang ilan nanigas sa posisyon ng pagluhod. Parang sumamba bago mamatay. Isa roon ay may entry insignia. Luma na ang armor. Tila mula sa unang deployment ng unit dito. Ang helmet ay basag at ang loob ay puro itim na alikabok na parang paso. Nilapitan ko ito pero hindi ko na itinuloy. May pakiramdam akong kahit paglapit ay paminsan bawal. Sa sandaling iyon, unti-unting lumitaw ang hugis ng bagay sa pedestal. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Ito ay parang balangkas ng isang nilalang na malaki ang ribcage, halos baligtad ang posisyon ng mga hita at ang mukha ay wala. Hindi literal na wala. Parang ang ulo ay ginawa para hindi tumingin, kundi para makinig. Wala itong mata, bibig o tainga, pero ang mismong anyo nito ay parang pandinig. Mula sa likod nito ay may mga tila galamay na napuputol sa dulo, parang dating mahaba pero pinutol ng lakas o init. Parang may labanan na nangyari dito dati o may sinubukang ikulong. At ngayon, buhay pa rin siya. Biglang nag-react ang display sa helmet ko. Warning, biological signature unreadable, core pressure drop detected. Napasandal ako sa pader. Tiningnan ko ang paligid. Ang biogrowth sa dingding ay unti-unting kumikilos, parang may sariling ritmo, tulad ng paghinga. At naramdaman ko na naman ang isa sa mga pinakakinatatakutan kong bagay. Hindi ingay, kundi presensya, parang may sumusulyap sa likod ng batok mo, kahit walang matang naroon. Bumalik ako sa access point. Pinilit kong magpadala ng log file, walang signal. Ang uplink ay tuluyan ng bumagsak. Tumingin ako sa control panel. May isang function lang ang gumagana. Manual seal override. Ibig sabihin, kung hindi ko man maisara ulit ang hatch mula rito, walang ibang makakagawa. Pero hindi ko pa kayang isara ito. Hindi pa. Kailangan kong makita kung anong nangyari rito, kung bakit may mga nilalang na patay na nagmakaawang huwag itong buksan pero ginawa pa rin. May isa pang daanan sa silid, isang koridor na mukhang hindi parte ng pasilidad. Ang sahig ay hindi metal, kundi parang pinatigas na dumi ng mga hayop. May amoy ito, hindi basta nabubulok. Amoy lupa na may halong bulok na laman at tanso. Naglakad ako rito. Habang lumalalim, unti-unti akong nawalan ng sense of time. Ang orasan sa helmet ko ay frozen pa rin sa time elapsed. 4 na oras, 12 minuto at 13 segundo. Wala ring audio feedback ang comms. Parang naputol ako sa anumang koneksyon. Sa gitna ng corridor may mga salamin. Pero hindi ito gawa ng tao, parang mga natural na formasyon ng kristal. At sa loob ng bawat piraso ng kristal, may mukha. Hindi eksaktong mukha ng tao, mga hugis lang. Pero sapat na para maramdaman mong may dating buhay sa likod nito. Bigla akong nanghina. Nagsimula akong umubo. Hindi basta ubo ng pagod. May sinuka akong itim na likido. Hindi ko na malaman kung nanggaling ba ito sa akin o may pumasok na sa akin. Tumayo akong muli. Pinilit kong makalayo sa koridor. Bawat hakbang ay mabigat. Parang sinisipsip ng lugar ang lakas ko.
At doon ko narinig muli ang tunog na matagal ko nang tinatanggihan. Hindi boses, hindi tunog ng makina, kundi isang uri ng pulso, isang beat tulad ng tibok ng puso pero hindi sa loob ng katawan. Parang tibok ng isang bagay sa ilalim ng mundo. Pagbalik ko sa main chamber, tumigil ako. Ang nilalang sa pedestal ay wala na roon. Wala ring bakas ng galaw, parang hindi umalis. Parang hindi kailanman naroon. Pero nararamdaman ko siya. Malapit lang. Nakatingin. Mula sa pader sa likod ng pedestal, unti-unting bumukas ang isang bahagi ng wall. Hindi mechanical. Parang inutusan lang ng presensya na bumukas ito at sumunod ang pader. Sa loob nito ay isang silid, mas maliit, mas makitid, pero puno ng mga sulat, notebook, lumang datapads, at sa gitna isang balangkas na nakaupo, hindi entry suit, isang civilian uniform na hindi ko matrace sa logs. Sa tabi ng lobby, may isang audio log player. Lumang klase, analog. May tape, pinindot ko ito at narinig ko ang boses. Kung sino ka man na makarating dito, hindi ka pinili. Nadala ka lang ng huli naming pagkakamali. Lahat kami naging bahagi ng laman ng nilalang na to. Isa lang ang natutunan ko. Ang sino mang sumubok gumising sa kanya ay nilalamon hindi lang ng katawan, kundi pati alaala. Pag hindi mo na maalala ang pangalan mo, tapos na. Napatigil ako. Nagtanong ako sa sarili ko, ano nga ulit ang pangalan ko? Sandaling katahimikan, tila gumaan ang ulo ko pero hindi ko alam kung bakit. Tumingin ako sa kamay ko. May sugat. At sa sugat na yon may tumutubo. Hindi ugat, hindi balat. Parang laman na hindi sa akin. Tumakbo akong muli. Pinilit kong bumalik sa entry hatch. Pagdating ko roon, wala na ang control lever. Parang kailanman ay wala ng exit. At sa dulo ng silid mula sa kisame, unti-unting bumaba ang nilalang. Hindi ito bumagsak, hindi ito dumapo. Parang iniluwal ng hangin sa itaas. At ngayon, narito siya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umatake. Tumayo lang siya. Malapit, tahimik. At mula sa loob ng dibdib niya may umangat. Parang ikalawang mukha. Parang dating tao. Pero binura at pinalitan. Sa loob ng sekundong yon, alam ko na. Hindi lang virus ang entry 009. Hindi lang nilalang. Isa itong lalim. Isang uri ng buhay na mas matanda sa ideya ng katawan. At tayo ang nagising sa kanya. Tumigil ang oras. Ang liwanag sa paligid ay naging dilaw, tapos pula, tapos wala. Parang napuputol ang koneksyon sa realidad. At ang huli kong narinig ay ang sarili kong boses. Pero hindi ako ang nagsasalita. Kung sino ka man, tulungan mo akong maalala. Hindi ko na alam kung saan ako nagsimula o kung kailan o kung ako pa ba ito. Ang bawat lakad ko sa koridor na to ay tila may kabuntot. Isang anyo, isang anino. Hindi ko na makita kung ano ang totoo. Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng helmet, ang pressure ng suit, ang lamig sa loob ng hangin. Oo, hangin. May hangin pa. Pero parang hindi para sa akin. Tumigil ako sa isang bahagi ng pasilyo kung saan ang sahig ay hindi na metal kundi parang balat. May mapupulang ugat na dumadaloy sa paligid. Dati mga kable lang ang narito. Ngayon parang pinapalitan na ng nilalang ang istruktura ng mismong pasilidad. Hindi na ito base, isa na itong katawan. At ako ang ininom nito. May isang salamin sa gilid. Hindi ko alam kung totoo, pero lumapit ako at doon ko nakita ang sarili ko o isang bagay na dating ako. Ang mata ko, puti na lang ang natira. Ang bahagi ng leg ko may tumutubong mga galamay na tila sumusubok balutin ang helmet. Kinakamot ko ito, sinusubukang tanggalin, pero sa bawat galaw ko parang nasasaktan ang utak ko. Hindi na ako buo, hindi na ako iisa. At biglang, mula sa loob ng salamin, gumalaw ang anyo ko. Pero hindi ako ang gumalaw. Tumakbo ako palayo.
Sa koridor na may mga sirang tubo, nakarinig ako ng isang pamilyar na boses. Mahina, paungol, para bang inuusal ang pangalan ko. Ray? Hindi ito tao, pero ginaya ang boses ni Doc. Ray, may mali tayo. Dapat hindi natin binuksan. Isang anyo ang lumitaw mula sa dilim. Hindi na ito si Doktor. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating laman. Nakakroll siya gamit ang parehong braso at isang naputol na binti. Isa sa mga mata niya ay basag at ang isa, walang laman. Ngunit ang bibig niya gumagalaw. Wala nang lalabas. Walang makakaakyat. Nilapitan ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko yatang may makausap, may marinig. Pero nang humawak siya sa suit ko, naglaho siya. Parang usok lang. At ang kamay ko, may naiwan. Isang marka. Tumungo ako sa isa sa mga secured data centers na sinira ng presensya. Lahat ng servers nabaluktot. Pero isang terminal ang buhay pa. Isang analog interface tulad ng nakita ko sa silid ng audio tape. May file. Nakapangalan, Recovery Protocol 01. Ikatlong selyo. Binuksan ko ito. Wala itong laman kundi isang sentence. Ang katahimikan ay hindi dulo. Simula siya ng paglapit. At biglang, sa screen, lumitaw ang sarili kong mukha. Real-time feed. Pero hindi ako gumagalaw. Ako, nakangiti. Kahit hindi ako ngumingiti. Napatakbo akong muli. Sa gitna ng pagtakbo, may mga flashing lights mula sa kisame. Emergency flares na hindi ko pinagana. Ibig sabihin may ibang entity na gumagamit ng sistema. At nang dumaan ako sa isa sa mga observation decks, nakita ko ang core chamber. Puno na ito ng infected. Gumagalaw sila na parang iisang katawan. Walang ingay, walang pag-alinlangan. At sa gitna nila, isang haligi ng laman. Parang pinagsanib-sanib na katawan, umaabot mula sahig hanggang kisame. Isa itong nervous system na nagiging sentro ng lahat. At sa taas nito naroon siya. Hindi gumagalaw. Pero siya ang tinitingnan ng lahat. Siya ang hinahanapan ng utos. Umupo ako sa gilid ng koridor. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung may labas pang pwedeng balikan. Kahit anong gustuhin kong iligtas, katawan, alaala, pangalan, parang lahat na ay nilamon ng pasilidad. Isang tunog ang gumising sa akin mula sa pagkaidlip. Hindi boses, hindi ingay ng metal, kundi pag-iyak. Boses ng batang babae mula sa isang ventilation shaft. Mahina, paulit-ulit. Pa, hindi ko na kinaya. Sumigaw ako. Tama na, hindi ko kayo kilala, hindi kayo totoo. At tumahimik ang lahat. Paglingon ko sa likod, may isang nilalang na nakatayo sa tabi ko. Hindi ko naramdaman ang paglapit niya, hindi ko siya narinig. Pero nandoon na siya. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya umatake. Pero ang mga mata ko tumingin sa kanya. At parang may bahaging nawala sa isip ko. Bahaging hindi ko na maalala kahit pilitin ko pa. Tinapik niya ang balikat ko. Isang galamay lang iyon, pero pakiramdam ko'y binasag nito ang balanse ng pagkatao ko. Lumitaw ang isang panel sa dingding. Hindi ito teknikal, parang inukit ng kuko sa metal. May iisang salita, umuwi. Umuwi? Saan? May sinubukan akong tandaan. Ang pangalan ko, ang dahilan ng pagpunta rito, ang mga kasama ko, ang lupa sa taas. Pero wala na. Parang tinanggal ng isang kamay sa loob ng ulo ko ang bawat detalye. At ngayon, hindi ko nakilala ang sarili ko. Muli akong bumalik sa chamber kung saan ko unang nakita ang nilalang. Wala na siya roon pero naiwan ang pedestal. At sa ibabaw nito may isang bagay. Isang helmet. Pamilyar. May label. Ray. Hawak ko rin ang helmet sa kamay ko. Ibig sabihin, dalawa? O ito ang totoo? O ako ba ang totoo? Wala na akong tiwala sa katawan ko. Lahat ng nararamdaman ko parang pineke. Lahat ng nakikita ko
parang sinadyang ipakita. Sa huling pagkakataon, nagpadala ako ng uplink signal. Hindi na ito para sa labas, hindi para sa HQ. Para lang sa sino mang makakuha nito kahit sino. Ito ang sinabi ko. Kung naririnig mo ito, hindi ka pa huli. Pero huwag kang lumapit. Hindi mo kami ililigtas. Hindi mo ito maaayos. Kung makakita ka ng logo ng entry at may amoy ng asin sa hangin, umalis ka. Kung makarinig ka ng pangalan mong binibigkas ng iba't ibang boses, umalis ka. Hindi ito base, isa itong katawan, at buhay na siya. Sa huli, umupo ako sa gitna ng chamber. Tahimik. Wala na ring takot. May mga galamay na bumabalot sa akin. Hindi mabilis, hindi marahas. Para lang akong niyayakap. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi katahimikan ng pag-iisa, kundi katahimikan ng pagiging bahagi. Simula ng transcript, classified, entry 009 log recovery, surface team Charlie 01, timestamp plus unknown. Walang dapat bumalik dito, hindi para magligtas, hindi para magsaliksik, hindi para ipagpatuloy ang proyekto, kundi para isara ang pintuan at siguraduhing walang makakaakyat muli. Ang log na ito ay na-recover 49 na oras matapos mawalan ng contact ang Lalim Dalisay Base. Isinagawa ang emergency descent ng Surface Team Charlie 01 sa direktiba ng Central Emergency Node CEND matapos makatanggap ng final uplink signal mula sa Operative Ray. Hindi kami entry division, kami ay Surface Recovery Engineers. Wala kaming sandata, wala kaming kaalaman sa anomalous extraction. At huli na nang malaman naming hindi namin ito dapat tinanggap. Pagbaba, una naming napansin ang kakapalan ng asin sa paligid ng hangin. Kahit nakasuits kami, ang sensors ay pumipito na tila may corrosive material sa paligid. Paglapag namin sa docking hatch, halos kalahati ng base ay walang kuryente. Pero aktibo ang mga terminal. Parang may ibang pumapalit sa core ng enerhiya. Isang tunog ang paulit-ulit na lumalabas sa comms. Static, pero may nakapailalim na tunog ng paghinga, pagpasok sa pasilyo. Ang mga corridor ay nabaluktot, hindi parang na-explode o na-collapse, kundi parang sinadya. May pattern, parang umaayon ang metal sa isang ritmo ng paggalaw. Sa corridor C7, nakakita kami ng mga katawan, hindi nabubulok, hindi rin gumagalaw. Pero nakapako sa dingding gamit ang matitigas na hibla ng laman. Parang sinuspinde, parang nakadisplay. Isa sa kanila, may pangalan pa sa badge, Santos I. Tinakpan ko ang visor ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong kilala ng isang kasama ko ang pangalang yon. Core Descent. Hindi na namin dapat tinuloy pero nag-broadcast ang isa sa terminal ng isang salitang kinilabutan kami. Bukas. Hindi galing sa AI system, hindi galing sa logs, pero sinulat gamit ang core broadcast channel. Nang marating namin ang core chamber, ang mundo ay nag-iba. Wala ng gravity sa ilang bahagi. Parang may sarili ng axis ang pasilidad. Ang sahig ay hindi na pantay. Ang mga ilaw ay kumikislap sa pattern na hindi tugma sa system code. At naroon siya, sa gitna, ang nilalang. Hindi siya gumagalaw, pero sa kanyang paligid gumagapang ang mga galamay, dahan-dahan, tahimik, tila hinahaplos ang bawat sulok ng chamber. Nawala ang isang kasama namin, si Dela Cruz. Bigla na lang siyang hinila ng sahig. Parang binuksan ng base mismo ang sarili nito at nilamon siya. Walang sigaw, walang tunog. Sumigaw kami pero hindi kami narinig ng mundo. Sa isang terminal may nakita akong log entry na naka-queue. Hindi pa na-send. Pero handang-handa na. To anyone who thinks they can fix this, you are not the solution. You are the next offering.
May lagda, Ray. Hindi na namin tinapos ang descent. Hindi namin kinuha ang black box. Hindi na namin sinubukang i-recover ang data core. Sa isang hallway papunta sa emergency ascent module, may nakita kami. Isang helmet. Basag. May dugo. May label pa rin. Ray. Pero sa loob, walang laman. Final uplink sequence. Bago umakyat ang retrieval sub, tinangka kong tanggalin ang isa sa uplink rods sa pasukan para sirain ang signal path para wala nang makabalik. Pero bago ko magawa, may isang broadcast na dumaan. Hindi na ito galing sa base. Galing ito sa mismong ilalim ng dagat. Sa labas pa ng pasilidad. Sa ilalim ng selyadong crust, isang tunog, isang tibok, isang pulso, at isang salita. Gising. Post-retrieval. Pagbalik namin sa surface station, nag-lock ang hangar. May auto-quarantine alert. Ang katawan ni De La Cruz, na wala naman sa retrieval pod, ay nasa loob na ng station. Buhay. Nakaupo sa sulok, hindi nagsasalita, hindi kumikibo, pero nakangiti. Final report. Ang Entry 009 ay hindi simpleng virus, hindi rin siya anomalous entity. Ito ay isang sistema, isang organismo, isang ancient network na nakakabit sa utak ng planeta. Hindi ito lumaganap dahil nagkamali tayo. Lumaganap ito kasi may humila sa atin papunta roon. Ang mga tunog, ang mga pangalan, ang mga pangarap. Lahat yun ay mga pahiwatig, mga paanyaya, mga senyas para makabalik ang isang bagay na matagal nang nilibing. At ngayon, hindi na siya kailangang hanapin dahil siya na ang maghahanap. At sa bawat pusod ng tubig, sa bawat dagat na may katahimikan, maririnig natin ang iisang tibok, isang ugat na hindi natuyo, isang pangalan na hindi makalimutan. Entry 009. Active spread pattern unknown. Surface contact pending recommendation. Global lockdown. Entry designation. Entry 009 classification. Level black top locked threat. Class contagious bioentity containment. Class uncontainable disruption. Level Keter Echo object. Name Lalim Delise. Summary Entry 09 refers to a living structure buried deep beneath the redacted trench. The entity exists over 11 kilometers underwater. It was discovered during a failed scientific excavation. This structure is not man-made. It reacts, it absorbs, it converts, and it is still growing. Description Entry 09 consists of two connected threats. 1. The biostructure, a vast organic complex, once mistaken for an abandoned underwater base. The walls are now tissue. The halls pulse like veins. It responds to sound, movement, even thought. 2. The virus A waterborne infection, spread through contact, inhalation, or surface residue. Once infected, victims lose identity. Within minutes, they begin to transform. After full mutation, the host becomes quadrupedal, muscular, silent. They do not speak. They do not think. They hunt. There is no cure. Stage 3 is permanent. Transformed behavior. Crawl on all fours. Skull reshapes and face collapses inward. Tongue mutates into a whip-like sensory organ. Respond to a central core structure. Emit no sound or unless mimicking a human voice from memory. Track heat, breath, and blood pressure without vision. Discovery. Log. Initial contact came from Field Assistant Ray. Redacted. He transmitted one final log, a voice trembling, scattered. The recording showed corridors shifting from steel to flesh, and personnel fused to walls. The final timestamp read +4 hours, 12 minutes, 13 seconds. He warned of one thing. This isn't a base anymore. It's a body. After that, silence. Current status entry 09 is alive. It is growing, and it may already be spreading.
Surface exposure is possible via contaminated equipment. Sample canisters retrieved from the site must be destroyed immediately without testing. No future expeditions are authorized. If you encounter whispered versions of your name, the scent of ocean brine in an enclosed space, voices of loved ones coming from inside your mind, evacuate immediately. Final status, tag, entity, status. Uncontained spread potential, multi-environmental surface, risk, active. Sa iba, baka nagtataka kayo, bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit entry ang tawag namin sa bawat nilalang na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay. Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym, at bawat letra may dalang babala. E, encrypted, walang opisyal na tala, ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N, non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T, threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. R, retention, dapat ikulong, bantayan. Dahil kapag nakawala, may kapalit. Y, yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sinumang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag, dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala.